Sa panahong pinag-uusapan ang diborsyo, pero meron tayong nakakalimutang pag-usapan. Yan ay ang kasal. Ano ba ang kasal? Ang kasal ay hindi lang isang seremonyang pangrelihiyon o legal. Isa itong pangako, isang ugnayan, at isang desisyon ng dalawang taong piniling magsama sa hirap at ginhawa, sa harap ng pamilya, kaibigan, at ng lipunan. Ang kasal ay isang legal at emosyon na unyon ng dalawang tao. Sa mata ng batas, ito ay nagbibigay ng karapatan at responsibilidad sa isa't isa. Sa mata ng kultura at relihiyon, ito ay isang sagradong tipan na nagsasaad ng panghabang buhay na pagmamahalan at pagsasama. Ang tanong ng marami, uso pa ba ang kasal sa panahon ngayon? Ito ang tugon ko, mga abe. Oo at hindi. Oo, dahil marami pa ring naniniwala sa kahalagahan ng kasal bilang simbolo ng pangako, seguridad at pagkakaisa. Marami ang nagkakasal pa rin, lalo na sa mga konserbitibong lugar o pamilya na may mataas na pagpapahalaga sa relihiyon at tradisyon. Hindi sa kabilang banda. Dahil sa modernong panahon, dumadami na ang live-in relationship o cohabitation ng walang legal na kasal. May mga tao rin na nagdududa sa institusyon ng kasal dahil sa mataas na bilang ng hiwalayan o dahil pinipili nila ang kalayaan kaysa obligasyon. Meron din namang pinipili ang maging single o hindi ang kasal dahil sa trauma ng kanilang karanasan sa broken family o sa dating karelasyon. May pagpapahalaga pa ba ang mga tao sa kasal? Depende sa tao o kultura, abe. Sa mga may matatag na relihiyosong paniniwala, ang kasal ay sagrado at hindi basta-basta. Sa mga modernong individual, ang kasal ay maaaring opsyonal. Ang mahalaga ay may pag-ibig at respeto. Ngunit sa pangkahalatan, may mga tao pa ring naghahangad ng kasal bilang simbolo ng seguridad, pamilya, at katatagan. Ano ang papel ng magulang, kamag-anak at kaibigan sa kasal? Magulang. Sila ang nagbibigay suporta, payo at basbas. Madalas din sila ang unang pinaggagalingan ng pangarap na makitang ikasal ang kanilang mga anak sa tamang tao. Ngunit, para sa akin, sila ang unang ehemplo ng tamang pagsasama, pagmamahal, pagtitiis, sakripisyo, paggalang bilang mag-asawa. Kamag-anak at kaibigan, sila ang sumusuporta sa relasyon. Minsan o kadalasan, sila ang saklolo sa panahon ng problema o salamin na nagpapakita ng dapat itama o baguhin sa isang relasyon. At ang lipunan natin malaki ang papel ng komunidad sa kasal. Minsan nga, nakikisawsaw pa sila, positibo man o negatibo. Sa lipunang puno ng hirap at paghuhusga, ano ang pangako ng kasal? May ilan akong nais ibahagi sa inyo tungkol sa pangako ng kasal, mga abe. Una, hindi ka nag-iisa sa pagharap sa hirap. May kasama kang kakampi sa buhay. May pundasyon kayong babalikan kapag may problema. Ngunit dapat tandaan, hindi solusyon ang kasal sa kahirapan o problema. Isa itong karagdagang responsibilidad na dapat paghandaan, emosyonal, pinansyal, at espiritual. Pagkatapos ng seremonya, ano na ang mangyayari? Doon pa lang magsisimula ang tunay na laban, mga abe. Magkakaroon ng adjustment period, kilalanin palalo ang isa't isa. Lalabas ang mga tunay na ugali sa problema at kakulangan. Dito papasok ang komunikasyon,
kompromiso at sakripisyo. May darating na pagsubok, usapin man sa pera, pamilya, anak, trabaho at tiwala. Ang pangakong binitawan sa kasal ay magiging gabay ng mag-asawa sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kahit gaano ito kahirap, pipiliin pa ring magsama. At sa huli, ang kasal ay hindi simpleng, mahal kita, magpakasal tayo. Ito ay desisyong pang-araw-araw na iyong paninindigan. At bagamat nagbabago ang panahon, ang tunay na diwa ng kasal ay ang pagyakap sa isa't isa sa hirap at ginhawa. Rings, I declare by the authority committed unto me as a minister of the gospel of Jesus Christ that you are now husband and wife.